Ako si Miguel, 35 anyos, at naninirahan sa makasaysayang bayan ng San Isidro. Isang payapang umaga, habang ako'y nagdidilig ng halaman sa aming bakuran, napansin ko ang bagong lipat na kapitbahay sa kabilang bahay. Isang babaeng nasa 30 taong gulang. Mukhang simple ngunit may kakaibang aura na tila nag-aanyaya ng misteryo. Siya si Clara. Hindi namin inaasahan ang mga susunod na mangyayari sa aming buhay. Isang gabi, habang ako'y nagbabasa sa aking silid, biglang bumagsak ang isang mabigat na libro mula sa aking istante. Pagsilip ko, tila may aninong gumalaw sa ilalim ng aking kama. Sinubukan kong magpakatatag, ngunit hindi ko maikakaila ang panginginig ng aking laman. Sa parehong oras, narinig ko mula sa kabilang bahay ang sigaw ni Clara. Agad akong kumaripas ng takbo palabas upang alamin ang nangyayari. Pagdating ko sa bahay ni Clara, natagpuan ko siyang nakatayo sa gitna ng sala, namumutla at tila nawawala sa sarili. "May nakita akong anino," sabi niya habang nanginginig ang kanyang tinig. Pareho kaming naguluhan at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Simula noon, palaging may kakaibang nangyayari sa amin. Sa umaga, may mga gasgas sa aming mga dingding na hindi namin alam kung saan nagmula. Sa gabi, may maririnig kaming mga yabag sa aming mga bahay, kahit na siguradong walang ibang tao sa loob. Pilit naming iniisip na baka gawa-gawa lang ito ng aming imahinasyon. Ngunit mas lalong lumalala ang mga pangyayari. Isang araw, habang nagkakape kami ni Clara sa kanyang bahay, napansin kong tila wala siya sa kanyang sarili. Parang may ibang katauhan na nagmamasid mula sa kanyang mga mata. "Miguel, pakiramdam ko'y may ibang nilalang na pilit na pumapasok sa aking isipan," wika niya. Hindi ko alam kung paano siya tutulungan, dahil ako mismo'y nakakaranas ng parehong takot. Sa aming paghahanap ng sagot, natagpuan namin ang isang lumang aklat sa lumang silid-aklatan ng bayan. Ayon sa aklat, may isang lumang alamat tungkol sa isang anino na sumasanib sa mga tao tuwing sumasapit ang 13 kabilugan ng buwan. Hindi namin nakalaing ang mga kwento ng matatanda ay may bahid ng katotohanan. Habang binabasa namin ito, biglang may malamig na hangin na dumaan sa aming tabi. Nagsimula akong makaramdam ng matinding kaba at pagkalito. Sa isang iglap, naramdaman kong may mabigat na bagay na pumatong sa aking mga balikat. Tiningnan ko si Clara at ngingiti siya. Ngunit hindi iyon ang ngiti na nakasanayan kong makita sa kanya. Iba na ang anyo ng kanyang mukha. Tila may ibang nilalang ang sumasanib sa kanya. Habang naguguluhan sa mga pangyayari, biglang umingay ang paligid. May mga ilaw na nagpatay-sindi at ang mga pinto ay nagbukas-sara. Natagpuan ko ang sarili kong naglalakad papalayos wasa sa kanya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang puwersang hindi ko maipaliwanag. Kailangan naming malaman kung paano namin maiaalis ang aninong ito sa aming buhay, bago pa maging huli ang lahat. Ngunit bago pa kami makagawa ng hakbang, isang nakakabinging sigaw ang lumabas mula sa aming mga bibig, sabay na sabay. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na pagyakap ng anino na pumapasok sa akin. Sa kabila ng lahat, hindi ko maalis sa isipan ng mga nangyari sa amin ni Lila. Parang isang baluktot na panaginip na paulit-ulit na bumabalik sa aking utak. Mula ng gabing iyon, nang kami ay sabay na sinapian ng anino, tila ba may isang bahagi ng sarili ko na nagising. Isang bahagi na hindi ko lubos na nauunawaan, ngunit nararamdaman kong nagbabanta sa aking kaligtasan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa amin ni Lila, pero alam kong nagbago kami. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga bagay na hindi namin karaniwang pinapansin. Mga bulong ng hangin,
mga tunog na tila galing sa kabila ng pader, at mga aninong dumadaan sa gilid ng aming mga mata. Sa tuwing nagkikita kami, hindi maikakailang may isang hindi nakikitang puwersa na nag-uugnay sa amin. Isang puwersa na nagdadala ng malamig na paghinga ng takot. Isang gabi, nagpasya kaming mag-usap sa likuran ng bahay ko, sa tabi ng lumang puno ng akasya, na palaging tila ba may sariling buhay. Habang nakaupo kami sa madilim na damuhan, si Lila ay tahimik na nakatingin sa mga bituin, para bang sinusubukan niyang basahin ang mga lihim ng kalangitan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong pag-aalinlangan na bumabalot sa akin. Sa tingin mo ba? Ito ay isang sumpa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Hindi ko alam, tugon ko. Pero alam kong hindi tayo dapat mag-isa sa mga sandaling ganito. Nagpatuloy kami sa pag-uusap. Pinipilit na unawain ang mga kakaibang pangyayari sa aming kapaligiran. Mula sa mga di maipaliwanag na paggalaw ng mga anino sa aming mga dingding, hanggang sa mga bulong na tila nagmumula sa kawalan. Unti-unti naming napagtanto na ang anino ay hindi lamang isang simpleng pagpapakita. Isa itong nilalang na may sariling layunin at pag-iisip. At kami ang napili nitong mga kasangkapan. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, biglang umihip ang isang malamig na hangin at naramdaman ko ang pagdating ng anino. Ang paligid ay tila ba nahulog sa isang kakaibang katahimikan. Isang uri ng katahimikang puno ng pagnanasa at panganib. Biglang naramdaman ko ang pagkapit ng takot sa aking dibdib habang si Lila ay napatingin sa akin ng may pag-aalala. Bakit tayo? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Sa totoo lang, wala akong sagot. Pero habang iniisip ko ang mga kaganapan, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Siguro, may kailangan itong sabihin sa atin. Isang mensahe na tayo lang ang makakaunawa. Ngunit bago pa man namin mapag-isipan ang posibilidad na iyon, naramdaman namin ang pagdating ng mas matinding presensya. Ang paligid ay biglang bumigat. Para bang may isang bagay na nagbabantang lumabas mula sa likod ng mga anino. Ang mga bituin ay tila ba pumikit, at ang buwan ay nagkubli sa likod ng mga ulap. Biglang, isang malalim na tinig ang umaling-aungaw sa aming isipan. Kayo ang napili, sabi nito. Kayo ang susi sa aking pagbalik. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa. Ang aming mga mata ay puno ng tanong at takot. Ano ang ibig sabihin ng tinig na iyon? Ano ang dapat naming gawin? Ngunit bago pa man kami makapag-usap, ang paligid ay muling nagbago. Ang mga anino ay unti-unting bumalik sa kanilang mga dating anyo, at ang malamig na hangin ay naglaho na parang bula. Habang kami ay naglalakad pabalik sa aming mga bahay, hindi namin maalis sa isipan ang mga salitang narinig namin. Kayo ang susi sa aking pagbalik. Anong ibig sabihin nito? Sino o ano ang gustong bumalik? At bakit kami ang napili? Kinabukasan, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Para bang may isang puwersa na nagtutulak sa akin na kumilos. Sa tapat ng aking bahay, nakita ko si Lila na nakatayo sa kanyang pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam kong hindi ko siya kayang iwan ng mag-isa sa labanang ito. Habang papalapit ako sa kanya, naramdaman kong may kakaibang lakas na bumabalot sa amin. Isang lakas na, kahit papaano, ay nagmumula sa mga anino na sinapian kami. Sa likod ng aming mga isipan, alam naming kailangan naming tuklasin ang lihim ng aninong ito. Hindi lamang para sa aming kaligtasan, kundi para sa kaligtasan ng lahat. Ngunit sa sandaling nagsimula kaming mag-usap, biglang may bumukas na pinto sa likod ni Lila. Isa itong pinto na hindi namin inaasahan.
ang pinto ng isang lumang bahay na matagal nang inabandona. Habang nakatingin kami sa pintuan, isang malamig na hangin ang bumalot sa amin. At sa likod ng hangin, narinig namin ang isang bulong. Simulan ninyo ang paglalakbay. Sa puntong iyon, alam namin ang aming susunod na hakbang. Ngunit sa likod ng aming mga isipan, isang tanong, ang patuloy na bumabalik. Ano ang naghihintay sa amin sa likod ng pintuang iyon? Sa tingin ko, nag-umpisa ang lahat noong gabing iyon na binuksan ko ang bintana sa silong ng bahay para pumasok ang malamig na hangin. Mula sa kabila, naririnig ko ang marahang tibok ng drum sa sala ni Clara. Ang kapitbahay kong babae na minsan ay para bang naririnig ang bawat bulong ng hangin. Ang gabi ay tila may kung anong misteryo. At ang bawat tunog ay bumabalot sa amin ng isang kakaibang pakiramdam. Sa mga nakaraang araw, unti-unti kong napansin ang pagbabago sa paligid. Ang mga bagay na dati normal, ngayon tila may ibang sigla. Ang mga ilaw na bumabalot sa kalye ay tila may sariling buhay. At ang mga anino sa sulok ng silid ay nagiging makapal at parang gumagalaw. Sa tuwing dumadaan ako sa tapat ng bahay ni Clara, nararamdaman ko ang kakaibang kilabot na tila may nagmamasid sa akin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong may kakaiba sa mga sumasalamin sa aming dalawa. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pauwi mula sa trabaho, nakita ko si Clara na nakatayo sa labas ng kanyang pinto. Ang kanyang mata ay nakatuon sa kalangitan, ngunit ang kanyang katawan ay parang naninigas sa lamig. Lumapit ako at tinanong siya kung ayos lang siya, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay na tumingin sa akin. Naririnig mo ba sila? Tanong niya. Ang kanyang boses ay parang nagmumula sa malayo. Sila, ang mga anino, sinasabi nila sa akin kung ano ang mangyayari. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Sa isang banda, iniisip kong nagbibiro lamang siya. Ngunit ang kanyang mata ay puno ng takot na hindi ko maipaliwanag. Ako'y nagpasya na samahan siya papasok sa kanyang bahay. Baka sakaling mapakalma ang kanyang kalooban. Sa loob, ang silid ay puno ng mga anino na sumasayaw sa ilaw ng kandila. Ang bawat anino ay tila may kanya-kanyang kwento. At ang kanilang paggalaw ay sumasalamin sa aming mga takot. Habang nakaupo kami sa sala, nagsimula siyang magkwento. Sa gabing iyon, narinig ko ang mga boses. Hindi ko alam kung saan sila nanggagaling, ngunit tila sinasapian nila ako. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit alam kong hindi siya nagsisinungaling. Sabay silang pumasok sa akin. Ang mga anino. Hindi ko na alam kung sino ako. Nagulat ako sa kanyang mga sinabi. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ngunit parang may bahagi sa akin na nauunawaan siya. Minsan, nararamdaman ko rin ang presensya ng mga anino. Sa tuwing mag-isa ako sa aking silid, naririnig ko ang kanilang mga bulong. Mga boses na nagmumula sa dilim. Alam kong hindi ako nag-iisa sa pakiramdam na iyon. Sa mga sumunod na araw, ang pagbabago sa amin ni Clara ay lalong naging malinaw. Sa tuwing nagkikita kami, ang kanyang mata ay nagiging mas malamlam. At ang kanyang mga kilos ay tila kontrolado ng kung anumang puwersa. Sa aking panig, ang mga anino ay mas nagiging makapangyarihan. Minsan, naririnig ko ang kanilang mga tawanan, mga boses na nagtatanong, at mga bulong na parang sinasabi sa akin ang aking kinabukasan. Isang gabi, hindi ko na mapigilan ang aking kuryosidad. Nagpasya akong sundan ng mga anino. Nakita ko ang isang landas na tila dinisenyo para sa akin. Ang mga puno ay nakayuko. Ang kanilang mga anino ay nagtatago sa likod ng mga dahon. Sa dulo ng landas, nakita ko si Clara, nakaupo sa isang bato. Ang kanyang mata ay nakapikit.
Ang mga anino ay pumapaligid sa kanya, tila nagsasayaw sa kalagitnaan ng gabi. Clara! Tawag ko. Ngunit hindi siya sumagot. Naglakad ako papunta sa kanya. At sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagigting ng mga anino sa paligid. Nang malapit na ako sa kanya, bigla siyang nagmulat ng mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag. Ngunit hindi ko maipaliwanag kung ano ang nakikita ko. Narito na sila, bulong niya, at hindi na tayo makakatakas. Nang oras ding iyon, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na bumalot sa akin. Ang mga anino ay biglang naglaho, ngunit ang kanilang presensya ay nanatili. Sa dulo ng landas, nakita ko ang isang pintuan na tila nag-aanyaya sa akin. Hindi ko alam kung saan ito patungo, ngunit alam kong kailangan kong malaman. Sa likod ng pintuang iyon, nararamdaman kong naroon ang kasagutan sa aming misteryo. Ngunit alam ko rin na sa bawat hakbang na aking gagawin, maaaring hindi na ako makabalik sa dati kong buhay. Nagsimula ang araw na may kakaibang katahimikan. Sa aming maliit na komunidad, ang pag-iingay ng mga bata tuwing umaga at ang tila awit ng mga ibon sa mga puno ay normal na bahagi ng bawat umaga. Ngunit sa araw na ito, tila may bumabalot na kakaibang enerhiya sa paligid. Ako si Marco, isa sa 2 kapitbahay na sabay sinapian ng misteryosong anino. Mula pa nung mangyari ang insidente, ramdam ko ang pag-iiba ng mundo sa aking paligid. Lalo na ang pag-iiba sa sarili kong katauhan. Si Clara, ang babaeng kapitbahay ko, ay palaging nasa isip ko. Pareho kaming nakakaranas ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Mga bulong sa gabi. Mga anino sa mga sulok na hindi dapat nag-i-exist. At ang palaging pakiramdam na may nakamasid. Nagpasya kaming mag-usap muli upang ikwento ang mga kakaibang nararanasan. Sa tingin ko, mas lumalalim pa ang koneksyon namin sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito. Habang nag-uusap kami sa ilalim ng lumang puno sa likod ng bahay ko, napansin kong tila may pagbabago sa ekspresyon ni Clara. Nararamdaman mo rin ba, Marco? Ang anino, parang mas malapit na siya ngayon. Tanong niya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng takot at pag-aalala. Tumango ako. Oo, Clara. Parang mas madalas siyang nagpapakita at parang may gusto siyang iparating. Pero hindi ko maintindihan. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa amin. At kasabay nito, ang mga bulong na parang mula sa kabila ng mundo. Hindi ko na alam kung paano ko ito ipapaliwanag. Pero ang mga bulong na iyon ay tila nag-uutos. Nagtutulak sa amin upang gawin ang isang bagay. Isang bagay na hindi namin kayang intindihin. Nagpasya kaming bumalik sa loob ng bahay. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Ang pakiramdam na parang may nakasunod na anino sa bawat galaw ko. Ang bawat tunog ng sahig na nagngangalit sa ilalim ng aming mga paa ay parang nagiging bahagi ng orkestra ng mga bulong na nakapaligid sa amin. Pagpasok namin sa sala, biglang bumukas ang radyo na nakapatay naman. Tumugtog ang isang lumang kanta, isang awit na tila nagmula sa nakaraan. Isang awit na pamilyar, ngunit hindi ko maalalang kailan ko narinig. Napatingin ako kay Clara, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalala at takot na nag-uumpisang magpakawala ng mga luha. Marco, hindi ito tama. Dapat natin itong itigil. Sabi ni Clara, nanginginig ang boses niya. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng sasabihin, biglang umandar ang mga ilaw, nagpatay-sindi, at sa bawat pagpatay, ramdam ko ang presensya ng hindi nakikita ngunit napaka-pamilyar na anino. Hindi ko na alam kung paano ko ito haharapin. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na dampi ng hangin sa aking balikat. At sa aking paglingon, nakita ko si Clara na tila natigilan.
Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang sulok ng sala, sa likod ng lumang aparador. Dahan-dahan kong sinundan ang kanyang tingin, at sa aking pagkakita, napansin ko ang isang piraso ng papel na tila lumabas mula sa likod ng aparador. Kinuha ko ito, at napansin kong ito ay isang lumang larawan. Sa larawan, 2 tao, isang lalaki at isang babae. Nakangiti at tila masaya, ngunit ang kanilang mga mata ay may kakaibang kirot. Isang uri ng lungkot na hindi maikukubli sa kanilang ngiti. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na pangalan, Mateo at Lila. Napatingin kami ni Clara sa isa't isa, at sa isang iglap, parang may bumalik na alaala. Mga alaala na hindi amin. Mga alaala ng nakaraan na tila bahagi na ng aming kasalukuyan. Sa isang iglap, naintindihan ko ang lahat. Ang anino, ang mga bulong, ang mga pangyayari. Lahat ay bahagi ng isang kwento na matagal nang nakalimutan. Clara, ang Mateo at Lila. Sila ang anino. Sila ang bumabalik at tayo ang kailangan nilang makausap. Bulong ko, ramdam ang malamig na takot na bumabalot sa akin. Ngunit bago pa man kami makapag-usap muli, biglang bumukas ang pinto ng sala. At sa paglingon namin, nakita namin ang anino na naglalakad papasok sa loob ng bahay. Ang anino ng isang lalaki at isang babae. Naglalakad ng magkasabay, tila may layunin at direksyon. Sa isang iglap, nawala sila sa harap namin. Ngunit ang presensya nila ay mas lalong bumigat, mas lalong nagpatindi ng takot na bumabalot sa amin. At sa huli, naiwan kaming magkasama ni Clara. Natatakot, nagtataka, at hindi alam kung paano haharapin ang katotohanan na ang mga anino ng nakaraan ay bumabalik upang iparating ang kanilang kwento, upang ituwid ang kanilang nasirang tadhana. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang mga araw ay tila nagiging gabi, at ang gabi ay nagiging isang walang katapusang bangungot. Simula nang sinapian kami ng misteryosong anino, ako at si Clara, ang babaeng kapitbahay ko, ay parang mga estranghero sa sarili naming mga katawan. Ang bawat hakbang na ginawa namin ay tila kontrolado ng hindi namin maipaliwanag na puwersa. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang pakiramdam na nag-udyok sa akin na magtungo sa bahay ni Clara. Ang anino ay tila humihingi ng pansin. Pagdating ko sa bahay ni Clara, natagpuan ko siya sa sala, nakaupo sa isang sulok at tila natatakot. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Nandito na naman siya, bulong niya, at alam kong pareho kaming nakakaramdam ng presensya ng anino. Clara, kailangan nating malaman kung ano ang gusto nito, sabi ko, kahit na ang boses ko ay nanginginig. Alam ko na kailangan naming harapin ito, kahit na nangangahulugan ito ng panganib sa aming buhay. Sinubukan naming alamin ang pinagmulan ng anino sa pamamagitan ng pagre-research sa mga lokal na library at pag-uusap sa mga matatandang residente ng aming lugar. Nalaman namin na ang aming lugar ay minsang naging saksi sa isang trahedya noong mga dekada na ang nakaraan. Isang pamilya ang nawalan ng buhay sa isang sunog, at ang tanging nakaligtas ay isang batang lalaki na hindi na muling nakita. Ang anino ay maaaring siya, isang kaluluwang hindi matahimik. Habang pinag-uusapan namin ni Clara ang aming mga natuklasan, biglang bumukas ang pintuan ng sala. Walang hangin, walang tao. Ngunit ang presensya ay naroon. Ang malamig na hangin ay tila pumasok sa aming mga kalamnan. At ang anino ay naramdaman ko sa likod ko. Ang hangin ay nagbago. Ang kandila sa mesa ay biglang namatay. At isang bulong ang narinig namin pareho. Gusto ko ng katarungan. Ang boses ay tila nagmumula sa loob ng aking sariling isip, at alam kong naririnig din ito ni Clara. Ang anino ay hindi lamang isang biktima. Ito ay may layunin. Ngunit paano kami makakatulong sa isang kaluluwang hindi matahimik?
Anong uri ng katarungan ang hinahanap nito? Nagpasya kami na subukang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng isang lumang ritual na natutunan namin mula sa isang lokal na mangkukulam. Kumuha kami ng mga lumang litrato ng pamilyang nasunog at inilagay mo ito sa gitna ng isang bilog na binubuo ng asin. Nagsimula kaming magdasal, umaasang ang anino ay makikinig. Biglang, ang hangin ay nagbago muli. Ang mga litrato ay gumalaw, at ang isang lumang larawan ng batang lalaki ang bumagsak sa gitna. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na pangalan, Miguel. Ang anino ay nagbigay ng pahiwatig. Miguel, ano ang kailangan mo? Tanong ni Clara. Ang boses niya ay puno ng awa. Isang malamig na hangin ang dumaan sa silid. At naramdaman namin ang mga kamay na parang humawak sa aming mga balikat. Kailangan ko ng katarungan. Ulit ng boses. Ngunit ngayon ay mas malinaw, mas puno ng galit. Nagdesisyon kami na muling mag-imbestiga. Ngunit ngayong alam na namin ang pangalan, tila mas madali na ang lahat. Sa aming paghahanap, natuklasan namin ng isang lumang artikulo na nagsasaad na ang sunog ay hindi aksidente. Ito ay sinadya, at ang pamilya ni Miguel ay biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Ang mga responsable ay hindi kailanman nahuli, at ang batang si Miguel ay tila nagtatago sa dilim. Habang binabasa namin ang artikulo, bigla akong naramdaman ang presensya ng ibang tao sa silid. Ang anino ay tila nagbago. Hindi na ito isang simpleng presensya lamang. Ang anino ay tila naging mas makapangyarihan. Mas determinadong makamit ang layunin nito. Alam kong kailangan naming kumilos bago pa man kami tuluyang sakupin ng puwersa nito. Ngunit bago pa man kami makapagplano, isang nakabibinging ingay ang pumutok mula sa kisame. Ang mga ilaw ay nag-flash, at biglang bumagsak ang isang bahagi ng kisame. Ang mga piraso ng kahoy at alikabok ay nagkalat sa sahig, at sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang malamig na kamay ni Miguel sa likod ko. Nang humupa ang alikabok, isang matandang lalaking nakasuot ng lumang damit ang lumitaw sa harap namin. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Tila nakita ko na siya sa isa sa mga lumang litrato. Siya ang batang si Miguel, ngunit ngayon ay isang matandang lalaki. Miguel? Tanong ko, hindi makapaniwala. Ngunit bago siya makasagot, ang anino ay bumalik, mas malakas, mas puno ng galit. Sa isang iglap, naramdaman namin ang puwersa ng kanyang galit. Ang mga pintuan ay nagsara, ang mga ilaw ay tuluyang namatay, at sa kadiliman, narinig namin ang huling bulong ng anino. Ang katarungan ay malapit na. Ang malamig na hangin ay bumalot sa amin, at alam kong ito na ang simula ng isang mas malaking laban. Ang anino ay hindi na lamang isang misteryo. Ito ay isang banta na kailangan naming harapin. Sa aming likuran, naririnig namin ang pag-iyak ng isang bata. At sa aming harapan, ang matandang si Miguel ay naglaho sa dilim. Ang katarungan ay tila nasa kamay namin. Ngunit paano namin haharapin ang isang kaluluwang puno ng galit at hinanakit? Hindi ko matiyak kung gaano katagal na akong nakatitig sa bintana. Pinapakinggan ng mga kaluskos na tila ba'y nanggagaling mula sa likod ng mga dingding ng bahay. Sa tuwing isinasara ko ang aking mga mata, nararamdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking batok. Para bang may presensyang nagmamasid sa akin. Mula nang mangyari ang hindi maipaliwanag na insidente noong isang gabi, hindi na ako mapakali. Ang aking kapitbahay na si Clara, na dati masayahin at palaging may ngiti sa labi, ngayon na ay tila ba'y ibang tao na. Kapag nagkakasalubong kami sa pasilyo, may kung anong takot ang bumabalot sa akin. Ang kanyang mga mata, dati puno ng sigla, ngayon ay tila ba'y may tinatagong lihim na hindi ko mawari. Ngunit hindi rin ako naiiba kay Clara.
Simula nang magpakita ang anino na yon, parang may bahagi sa akin na unti-unting nawawala. Madalas kong makita ang sarili ko sa salamin, ngunit hindi ko makilala ang nakikita ko. Ano nga ba ang nangyayari sa amin? Isang gabi. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Kumatok ako sa pintuan ni Clara. Alam kong kailangan naming pag-usapan ang nangyayari sa amin, kahit gaano pa ito kabaliw. Ilang saglit pa ay bumukas ang pinto. Bumungad sa akin si Clara. Ngunit halata sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. "Pasok ka!" Anyaya niya na may halong kaba sa tinig. Pumasok ako at naupo sa sofa habang siya naman ay naupo sa tapat ko. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog lamang ng aming paghinga ang naririnig. "Clara," panimula ko. "Alam kong may kakaibang nangyayari sa atin. Naramdaman mo rin ba?" Tumango siya, ngunit hindi makatingin ng diretsyo sa akin. "Oo, simula nang makita natin ng anino na iyon, parang may pumapasok sa isipan ko. Parang may bumubulong na hindi ko maintindihan." Napabuntong hininga ako. Ganon din ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag, pero pakiramdam ko'y hindi tayo nag-iisa. Nagtama ang aming mga mata at sa sandaling iyon, alam naming pareho na kailangan naming kumilos. Hindi pwedeng hayaan na lamang namin na magpatuloy ito. Kailangan naming malaman kung ano ang aninong iyon at kung paano kami nito sinapian. Nagpasya kaming bumalik sa lugar kung saan namin unang nakita ang anino. Dala ang mga flashlight. Dahan-dahan kaming naglakad papunta sa likod ng bakuran kung saan naroroon ang lumang puno. Naalala ko pa ang gabing iyon, kung paano nagpakita ang anino mula sa ilalim ng puno. Parang isang usok na biglang lumitaw. Habang papalapit kami, naramdaman kong bumibigat ang hangin. Ang mga dahon ng puno ay tila ba'y bumubulong, ngunit hindi ko maintindihan ang sinasabi. Nang marating namin ang puno, biglang lumakas ang hangin at namatay ang ilaw ng aming mga flashlight. Nagdilim ang paligid at naramdaman ko ang malamig na presensya sa likod ko. Biglang may sumigaw. Si Clara. "Naririnig mo ba yon?" Tanong niya. Nanginginig ang boses. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata nang biglang lumitaw ang anino sa harap namin. Sumasayaw ito sa hangin. Parang apoy na hindi mapuksa. "Anong gusto mo sa amin?" Sigaw ko, umaasang makakakuha ng sagot mula sa nilalang na ito. Ngunit sa halip na sumagot, naramdaman kong may pumasok sa isipan ko. Parang may bumubulong. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw kong narinig ang sinabi. "Huwag kayong makialam." Ang bulong ng anino, may lihim na hindi dapat mabunyag. Nagulat ako sa narinig. Anong lihim ang tinutukoy nito? At bakit ayaw nitong makialam kami? Bago ko pa man maisip ang kasagutan, biglang nagliwanag ang paligid at nagising ako sa aking kama, pawis na pawis at hinihingal. Nagulat ako nang makita si Clara sa tabi ng kama ko. Gising na gising at may hawak na papel. "Kailangan mong makita ito," aniya, sabay abot sa akin ng papel. Nakita ko roon ang isang lumang larawan. Isang grupo ng mga tao na nakatayo sa harap ng puno. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na petsa, 1954. "Pamilyar ba ito sa'yo?" tanong ni Clara. Hindi ko masagot. Pakiramdam ko'y may bahagi ng pagkatao ko ang biglang nagising. Sa likod ng larawan, may isang pangalan na nakaukit. Anino ng paghihiganti. At sa sandaling iyon, napagtanto ko kung ano ang kailangan naming gawin. Ngunit bago ko pa man maibukas ang bibig ko upang sabihin kay Clara ang aking natuklasan, biglang bumukas ang pinto ng silid ko nang walang tao sa paligid. Muli na namang dumilim ang paligid at naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking batok. Ang anino'y nagbabalik. At alam kong hindi pa ito ang katapusan. Nagsimula ang araw na may kakaibang kabigatan sa hangin.
Parang may bumabalot na usok sa buong paligid. Isang uri ng usok na hindi nakikita pero nararamdaman. Bumibigat sa balikat at pumapatay sa liwanag ng paligid. Hindi ko may paliwanag kung bakit. Pero bawat hakbang ko papunta sa bahay ni Aling Teresa ay parang may humihila sa akin pabalik. Si Aling Teresa, ang aking kapitbahay, ay palaging may ngiti sa kanyang mukha. Isa siyang babae na kahit anong unos ay hindi nawawalan ng pag-asa. Ngunit nitong mga nakaraang araw, tila nawala ang kislap sa kanyang mga mata. Sa aming pagkikita, nakita kong nakaupo siya sa hardin. Tila nawawala sa sarili at nakatingin sa kawalan. Aling Teresa, maayos ka lang ba? Tanong ko. Pilit na pinipilit ang sarili na huwag magpakita ng pag-aalala. Alam kong hindi maganda ang pakiramdam niya. Ikaw pala. Halika, maupo ka. Mahina niyang sagot. Ngunit kahit paanong pilit niyang ngumiti, hindi niya maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa pagupo ko sa tabi niya, naraman kong may kakaibang presensya sa lugar. Parang may malamig na hangin na dumaan, kahit na tirik ang araw. Hindi ko maialis ang pakiramdam na may nagmamasid sa amin. May nararamdaman ka bang kakaiba rito? Tanong ko. Hindi na nakapagtimpi. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. May mga alingaw-ngaw ng boses na naririnig ko sa gabi. Mga boses ng nakaraan. Mga boses na hindi ko na dapat naririnig. Nanginig ang aking katawan sa kanyang sinambit. Alam kong hindi siya nagbibiro. Sa loob ng mga nakaraang linggo, ramdam ko ang presensya ng anino sa aking bahay. Parang may nagmamasid sa bawat galaw ko. Isang malamig na pagtingin na hindi ko matukoy kung saan nagmumula. Aling Teresa, hindi ko alam kung paano natin ito haharapin. Sabi ko, umaasang may sagot siya sa problema namin. Hindi ko rin alam, pero may isang bagay akong natutuhan. Ang anino ay bahagi ng ating nakaraan. Isang bahagi na hindi natin kayang takasan hanggat hindi natin ito hinaharap. May pag-aalinlangan sa kanyang boses, pero may kislap ng pag-asa na nagbigay lakas sa akin. Kung ang anino ay bahagi ng nakaraan, ano ang kanyang nais na iparating sa amin? Ano ang hindi namin alam na dapat naming malaman? Paano natin haharapin ang hindi natin nakikita? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Ang tanong ay hindi kung paano, kundi kung handa ka bang malaman ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Sagot niya, na para bang alam niya ang isang bagay na hindi ko pa alam. Bumalik ang malamig na hangin, at sa isang iglap, parang may boses na umalingaw-ngaw sa aking pandinig. Isang pamilyar na boses. Isang boses na hindi ko inaasahang marinig muli. Tulungan mo ako, sabi ng boses, na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Napatingin ako kay Aling Teresa at sa kanyang mga mata, alam kong narinig niya rin ito. Pareho kaming napalingon sa direksyon ng boses. Isang lugar na hindi namin kailanman binibigyang pansin. Ang lumang balon sa likod ng bahay niya. Dati, sinasabi ng mga matatanda na may mga lihim na nakatago sa ilalim ng balon. Mga lihim na hindi dapat binubuksan. Mga lihim na dapat na manatiling nakabaon. Pero ngayon, parang ang mga lihim na iyon ay humihingi ng kalayaan. Aling Teresa, kailangan nating tingnan ng balon. Sabi ko, puno ng takot pero may determinasyon. Tumango siya pero kita sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Kung ito ang kailangan upang malaman ang katotohanan, gagawin natin. Sa aming paglapit sa lumang balon, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Parang ang lupa ay nagmamasid. Ang mga puno ay nagbubulong ng mga kwento ng nakaraan. Pagdating namin sa harap ng balon, tumigil kami. Ramdam ang malamig na hangin na tila umaakyat mula sa ilalim nito. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero alam kong kailangan naming tingnan kung ano ang nasa ilalim. Handa ka na ba?
Tanong ni Aling Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Tumango ako habang dahan-dahang binubuksan ang takip ng balon. Sa pag-angat ko ng takip, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahang makita. Isang lumang kahon, puno ng alikabok at tila nababalot ng misteryo. Tulungan niyo ako! Muling sabi ng boses. Mas malakas na ngayon, mas desperado. Sa pagbukas ko ng kahon, nakita ko ang mga lumang litrato at sulat, mga alaala ng nakaraan. Mga alaala na hindi ko kailanman inaasahang makikita. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang alaala ng isang pangyayari, isang pagkakamali na hindi ko naisip na muling babalik. Aling Teresa, ang mga alaala... Hindi ko na natapos ang aking sasabihin. Nakatingin siya sa akin at sa kanyang mga mata. Alam kong pareho naming narinig ang alingaw-ngaw ng nakaraan. Sa likod ng mga litrato, isang lihim ang nagbabantang sumira sa aming pagkatao. At sa ilalim ng balon, naramdaman namin ang presensya ng anino, ang tunay na pinagmula ng aming takot, ang anino ng aming sariling mga kasalanan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa aking katawan. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng kwarto ni Marisol, ang babaeng kapitbahay ko, na tila naging bahagi na ng isang misteryosong pangyayari sa aming tahimik na baryo. Matagal ko nang napapansin ang kakaibang kilos niya. Parang laging may hinihintay, laging may sinusundan. Ngunit ngayon, alam ko na kung ano ang sanhi ng kanyang pagbabago. Pareho kaming sinapian ng isang anino. Benji, hindi ko na kaya. Bulong ni Marisol habang nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngunit ang kakaibang liwanag na umaalab sa ilalim ng kanyang mga pilikmata ay hindi maikakaila. Pareho kami. Nararamdaman mo rin ba? Ang anino! Sagot ko, sabay lapit sa kanya. Pakiramdam ko'y may naguugoy sa aking isipan. Nag-uudyok na gawin ang hindi ko nais. May mga bulong sa aking pandinig, mga salitang hindi ko maintindihan. Ngunit alam ko, hindi ko dapat silang sundin. Ito ay parang isang panaginip na hindi magising, sagot ni Marisol. Ang mga imahe, ang mga tunog, palaging nandyan. Hindi ko alam kung alin ang totoo. Noong una, akala ko'y ako lang ang apektado. Ang mga pag-aalinlangan na bumalot sa aking pagkatao ay tila mga alon na walang tigil na bumabayo sa dalampasigan ng uwing ng mana na aking isipan. Ngunit nang makita ko ang mga mata ni Marisol, naisip kong hindi ako nag-iisa sa bangungot na ito. Nagsimula ang lahat ilang linggo na ang nakaraan. Isang gabi. Habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, may nakita akong kakaibang anyo sa likod ng bahay ni Marisol. Isang anino na parang may sariling buhay, gumagalaw sa dilim. Pakiramdam ko'y may tumawag sa akin. Isang hindi nakikitang puwersa ang nag-udyok na sundan ko ito. At mula noon, ang anino'y hindi na umalis sa tabi ko. Benji, kailangan nating malaman kung ano ito. Sabi ni Marisol, pinipilit ang sariling makabangon mula sa kama. Hindi ako makakatagal sa ganitong kalagayan. Sumang-ayon ako. Mas danasin pa namin ang patuloy na pagtahak sa dilim kaysa magpatuloy ang misteryo ng mga anino. Nagdesisyon kaming magsaliksik sa mga lumang tala ng aming baryo. Umaasang may makikita kaming impormasyon tungkol sa kakaibang pangyayari. Sa aming paghahanap, natuklasan namin ang isang lumang aklatan sa gitna ng baryo. Nagtago ito ng mga lihim ng nakaraan, mga kwento ng mga pangyayaring hindi masyadong napag-uusapan. Sa isang sulok ng aklatan, natagpuan namin ang mga lumang tala ng mga nawawalang tao, mga pangalan at larawan, na tila bagat naglaho na lang na parang bula. Marisol, tingnan mo ito, sabi ko. Itinuturo ang isang larawan. Siya ang babae sa panaginip ko. Napalunok si Marisol.
Sabay turo sa isang lalaki sa tabi ng babae sa larawan. Benji, siya ang nakikita ko sa aking mga bangungot. Ang mga tao sa larawan ay may mga mata na puno ng misteryo, puno ng lihim. Sa ilalim ng kanilang larawan, may nakasulat. Sa ilalim ng anino, ang liwanag ay nagkukubli. Habang binabasa namin ang mga tala, naramdaman namin ang pagsinghot ng malamig na hangin sa likod. Ang mga bulong ay muling bumalik, mas malakas, mas malinaw. Ang anino ay tila nagagalit. Ayaw nitong malaman namin ang katotohanan. Benji, kailangang umalis tayo dito, sabi ni Marisol. Kinakaladkad ako palabas ng aklatan. Ngunit bago pa kami makalabas, pumasok ang isang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng kirot at pangunawa. Alam ko kung ano ang hinahanap nyo, sabi niya. Ang boses ay puno ng awtoridad. Ang anino ay hindi basta-basta. Isa itong sumpa na bumabalot sa sinumang nakakaalam ng lihim ng baryong ito. Pero paano namin matatakasan ito? Tanong ko, puno ng takot at pag-asa. Ngumiti ang matanda, isang ngiti na puno ng awa. Hindi niyo matatakasan ang anino, ngunit may paraan para maibalik ito sa kung saan ito dapat. Kailangan niyo lang malaman ang tamang ritual. Napatingin kami ni Marisol sa isa't isa, puno ng pag-aalinlangan. Ngunit wala na kaming ibang pagpipilian. Kailangan naming subukan, kahit na ang tagumpay ay hindi tiyak. Ngunit bago pa man kami makapagpasya, biglang lumakas ang hangin sa loob ng aklatan. Ang mga libro ay nagsimulang lumipad. Ang mga bintana ay bumukas ng walang dahilan. Ang anino, ang puwersa sa likod ng lahat ng ito, ay tila nagagalit. At sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umalingaw-ngaw. Isang boses na hindi namin inaasahan. Hindi nyo kailanman matatakasan ang anino, dahil ang anino ay bahagi nyo. Napatingin kami ni Marisol sa isa't isa, puno ng takot. Ang boses ay mula sa loob namin, mula sa anino na bumabalot sa aming pagkatao. Sa sandaling iyon, naisip ko, paano kung ang anino ay hindi lamang isang sumpa? Paano kung ito ay isang bahagi ng aming pagkatao na hindi namin kayang talikuran? Mula sa dilim, isang liwanag ang nagbukas. Nagbigay ng daan sa isang bagong misteryo na hindi namin inaasahan. Palaging may kakaibang pakiramdam tuwing bumababa ang dilim sa aming tahimik na baryo. Ngunit ng gabing iyon, ang hangin ay tila mas malamig. Mas bigat sa balikat ng sinumang dumaan sa kalsada. Ako si Marco, at ang aking kapitbahay na si Lila ay matagal nang naging bahagi ng aking buhay. Magkatabi ang aming bahay. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, may kung anong hindi mapaliwanag na puwersa ang tila nagtatangka sa amin. Simula nang sinapian kami ng anino, ang mga pangkaraniwang gawain ay naging puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang mga anino sa sulok ng aming mga kwarto ay tila nagbabanta, at ang bawat tunog sa dilim ay nagdadala ng pangamba. Ang hirap nito lalo na kay Laila, na sa kabila ng kanyang tapang ay unti-unting nawawala sa sarili. Ako naman ay pilit na nagtatapang-tapangan, ngunit ang kaba ay hindi ko na maikubli. Isang gabi, nagpasya akong bisitahin si Layla. Hindi na ako nakatiis sa palagiang pakiramdam na may masama nang mangyayari. Pagdating ko sa kanyang bahay, tahimik ang paligid. Ang mga ilaw ay patay, ngunit ang pinto ay bahagyang nakabukas. Tumawag ako sa kanya, ngunit ang tanging sagot ay ang kaluskos ng hangin sa mga dahon ng puno sa likod ng bahay. Marco! Isang bulong ang narinig ko. Halos hindi ko inaasahan na marinig mula sa loob. Pumasok ako. Hinahabol ang tunog. Sa sala, nakatayo si Lila, nakatitig sa isang sulok na tila may kausap. Ngunit walang tao doon. Maliban sa anino na tila mas makapal, mas buhay kaysa dati. Layla, anong nangyayari? Tanong ko. Ngunit hindi siya tumugon. Ang kanyang mga mata ay blangko. Nakapako sa isang punto na hindi ko maipaliwanag.
Lumapit ako, hinawakan ng kanyang balikat, at doon ko naramdaman ang lamig na tila galing sa loob ng kanyang katawan. Marco, may kailangan kang malaman. Bulong niya. Sa wakas ay tumingin sa akin. Ang anino! Hindi ito simpleng multo. May plano ito. Naguluhan ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Sa mga sandaling iyon, biglang bumukas ang ilaw sa kwarto. At nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa sahig, may mga nakasulat na simbolo gamit ang pulang tinta. Tila bahagi ng isang ritual na hindi ko maintindihan. Layla, ano ito? Tanong ko. Tumataas ang takot sa aking dibdib. Sinubukan kong alisin siya mula sa lugar. Ngunit parang may pumipigil sa amin. May kasunduan, Marco. At hindi tayo makakatakas hanggat hindi natin nalalaman ang buong kwento. Sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. May kailangan tayong gawin. Isang malamig na hangin ang biglang dumaloy sa kwarto. At ang mga simbolo sa sahig ay nagliwanag. Ang anino ay nagsimulang gumalaw. Bumubuo ng hugis na hindi ko kailanman nakita. Ang takot ay sumiklab sa aking puso. Ngunit ang kuryosidad ay nagbigay lakas sa akin upang manatili. Ang anino? Ito ay isang nilalang na nagmula sa nakaraan. Isang bagay na naiwan sa mundo, naghahanap ng katarungan. Paliwanag ni Layla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa sa bagay na hindi namin maabot. Ngunit bago ko pa man lubos na maintindihan, isang kakaibang puwersa ang pumasok sa aking katawan. Pakiramdam ko ay may nagtatangkang kontrolin ako. Ang aking isipan ay nagiging malabo. Ang anino ay hindi lang nasa paligid. Ito ay nasa loob ko na rin. Lila, tulungan mo ako! Sigaw ko. Ngunit bago pa man siya makagalaw, naramdaman ko ang isang matinding sakit sa aking ulo. Ang paligid ay umiikot at ang huling bagay na nakita ko ay ang anino na bumabalot kay Lila na tila may sariling buhay. Napakadilim na. Wala na akong makita. Ngunit sa isang iglap, lumipas ang sakit. Ang anino ay wala na. Sa harapan ko, si Lila ay nakatayo, ngunit hindi na siya ang dati kong kaibigan. Ang kanyang mga mata ay nag-iba, puno ng kakaibang liwanag. Marco, ang anino ay hindi na natin kaaway. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kasiguraduhan. Ito ang ating gabay. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang kakaibang kapanatagan. Ang anino ay naging bahagi na namin. At ang misteryo nito ay nagsisimula ng lumutang. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, alam kong may mas malalim pang lihim na naghihintay sa amin. Ang tunay na layunin ng anino ay hindi pa lubos na nalalaman. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, kami ni Lila ay nagpasya. Hindi kami susuko. Sa kabila ng lahat ng takot at pag-aalinlangan, ang anino ay gagawin naming kaibigan sa halip na kaaway. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ko na ito pa lamang ang simula. Ang mga anino ay may sariling kwento at kami ang napili upang tuklasin ito. Pagkatapos ng ilang linggo ng walang tigil na kaba at pag-aalala, sa wakas ay nagdesisyon akong harapin ang anino na bumabalot sa amin ni Clara, ang kapitbahay kong babae. Sa tuwing kami magkikita, palaging may hindi maipaliwanag na presensya na tila nag-uugnay sa aming dalawa. Isang malamig na hangin ang bumabalot sa paligid. Palaging naroroon, palaging nagmamasid. Nagsimula ang lahat nang lumipat si Clara sa unit katabi ng aking apartment. Sa simula, normal ang mga pangyayari. Isa siyang magiliw na kapitbahay. Madalas kaming mag-usap sa tuwing nagkakasalubong sa hallway. Ngunit nang dumating ang gabing iyon, ang gabi kung kailan nagkaroon ng blackout sa buong gusali, doon nagsimula ang lahat. Sa gitna ng dilim, may naramdaman akong kakaiba. Isang malamig na dampi sa aking balikat. Isang bulong na tila nagmumula sa kawalan. Kinabukasan, nagising ako na may kakaibang pakiramdam sa aking dibdib.
ang mga mata ni Clara ang una kong naisip. Ang mga mata niyang tila may nakatagong lihim. Sa araw ding iyon, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap siya. Sa aming pag-uusap, napansin kong may pagbabago sa kanyang boses. Isang tono na hindi ko pa naririnig noon. Napansin ko rin ang isang anino na tila sumusunod sa kanya. Isang anino na hindi maipaliwanag. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang misteryo sa pagitan namin. Pareho kaming sinapian ng isang anino, isang presensya na tila may sariling buhay. Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang kakaibang ugnayan na hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing kami magkatabi, ang anino'y lumalakas. Tila nag-uusap sa likod ng aming mga isip. Nagkukuwento ng mga bagay na hindi namin kayang isalita. Isang gabi, nagkaroon kami ng lakas ng loob ni Clara. Napag-usapan ang nangyayari sa amin. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, bigla akong naramdaman ang malamig na hangin na bumalot sa aming dalawa. Sa sandaling iyon, nakita ko ang anino sa kanyang likuran. Ito'y gumagalaw, tila may sariling layunin. Napansin kong ang anino'y may mga piraso ng alaala, mga alaala ng nakaraan na hindi ko pa nakita. Clara, sambit ko. Sa tingin ko, may dapat tayong gawin. Hindi natin kayang hayaan ang anino na ito na kontrolin ang ating buhay. Tumango siya. Kita sa kanyang mga mata ang pagkalito at takot. Oo, tama ka. Pero paano natin ito mapagtatagumpayan? Sa aming pag-uusap, nagsimula kaming mag-imbestiga tungkol sa kasaysayan ng aming gusali. Dito namin natuklasan ang isang lumang kwento tungkol sa dalawang magkasintahan, sina Elias at Amara, na nanirahan sa gusaling ito noong dekada 70. Sila'y nagkaroon ng trahedya, isang trahedya na bumalot sa kanilang pag-ibig ng kadiliman. Sinapian sila ng isang anino ng kanilang sariling mga pangamba at takot. Sa huli, hindi nila nakayanan ng pighati at naglaho sila sa dilim. Sa aming nalaman, lalong tumindi ang aming determinasyon na makawala sa anino. Sa bawat hakbang, naramdaman namin ang lumalalim na koneksyon sa pagitan namin ni Clara. Isang koneksyon na nagbibigay lakas sa amin, kahit pa ang anino'y patuloy na bumabalot sa aming mga puso. Dumating ang gabi kung saan kami nagdesisyon na magtungo sa basement ng gusali. Ayon sa mga kwento, dito raw nagsimula ang lahat. Sa pagpasok namin, naramdaman ko ang bigat ng presensya ng anino. Ang malamig na hangin ay tila dumadaloy sa bawat sulok, naglalakbay sa aming paligid. Sa gitna ng kadiliman, narinig namin ang mga bulong. Mga bulong ng mga alaala ni Elias at Amara. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang isang bahagi ng basement. Sa harap namin, nakita namin ang dalawang anino na magkatabi, tila nag-uusap sa kanilang sariling mundo. Ngunit sa paglapit namin, may kakaibang nangyari. Ang mga anino'y nagsimulang magbago, nagsimulang magdikit, at sa huli, naging isang anyo. Isang anyo na hindi namin inaasahan. Isang anyo na may mga mata na katulad ng sa amin ni Clara. Sa sandaling iyon, napagtanto namin ng isang katotohanan na hindi namin inaasahan. Kami pala ang mga anino ni na Elias at Amara. Kami ang naiwang alaala ng kanilang pag-ibig at trahedya. Sa huli, kami pala ang kanilang pag-asa na makawala sa dilim. Sa pag-unawa sa katotohanan ito, biglang nagbago ang lahat. Ang malamig na hangin ay tila naglaho. At sa harap namin ni Clara, naramdaman namin ang liwanag ng kalayaan. Ngunit sa kabila ng kaliwanagan, isang tanong ang bumalot sa aming isipan. Ano ang susunod na hakbang? Sa paglalantad ng anino, ano ang kapalaran na naghihintay sa amin? Sa huli, kami naiwan sa isang cliffhanger, isang misteryo na patuloy na umiikot sa aming mundo. Ang dilim ng gabi ay nanunuot sa aking mga buto habang nakatayo ako sa harap ng aming bahay. Ang hangin ay malamig
at tila nagdadala ng mga bulong na nagmumula sa likod ng kadiliman. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko pa rin maiwasang magtanong sa aking sarili kung paano nagawa ng isang anino na maghari sa amin. Ang mga sagot ay tila palaging nasa likod ng isang tabing na hindi ko maabot. Ngunit ngayon ay nararamdaman kong mas malapit na ako sa katotohanan. Si Clara, ang babaeng kapitbahay ko, ay nakatayo sa tabi ko. Pareho kaming nagdududa at natatakot sa hindi maipaliwanag na puwersa na gumagambala sa aming buhay. Ang anino ay tila nagkakaroon ng kontrol sa amin. Ngunit ngayon ay may kakaibang pakiramdam sa paligid. Parang may nagbago. May puwersang nagbago ang daloy ng kapangyarihan. Nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Clara. Ang tinig niya ay nanginginig. Tumango ako. Hindi ko man lubos na maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ang balisang pag-aalala sa kanyang mata ay sumasalamin sa akin. Alam naming pareho na ang gabi ay hindi magiging katulad ng dati. Habang lumalakad kami papunta sa loob ng bahay, naramdaman ko ang bigat ng presensya ng anino. Ang mga pader ay tila bumibigat sa bawat hakbang namin. At ang mga anino sa paligid ay sumasayaw sa ilaw ng mga kandila na nagpupumilit na magbigay liwanag sa aming daraanan. Bigla akong naalala ang lumang kwento na narinig ko mula sa aking lola. Isang kwento ng dalawang kaluluwang nilamon ng isang anino. At ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa pagkilala sa tunay na anyo ng anino. Hindi ko alam kung paano namin gagawin ito. Ngunit kung may pag-asa, nais kong samantalahin ito. Nagulat kami nang biglang may bumagsak na libro mula sa istante. Pareho kaming napatingin at nagpakiramdam sa paligid. Walang hangin na maaring magdulot nito, kaya ano ang nagpapagalaw sa libro? Lumapit kami upang tingnan, at sa ilalim ng libro ay ang isang lumang larawan. Ang larawan ay may dalawang tao na nakatayo sa harap ng isang bahay, isang lalaki at isang babae. Nakakatakot na kamukha namin sila. Ngunit mas nakakatakot ang anino sa likuran nila na nakatingin sa amin. Ang larawan ay tila nagsasalita sa amin, isang paalala na hindi kami ang unang naging biktima ng anino. Ngunit paano ito nauugnay sa amin? Ano ang sinasabi ng mga taong ito? Ang aming mga tanong ay tila walang kasagutan. Ngunit ang mga ito ay nag-uudyok sa amin na maghanap ng mga sagot. Habang kami ay nag-uusap at nag-iisip sa larawan, biglang umuga ang sahig at naramdaman namin ang malamig na hangin na tila nagmumula sa ilalim. Napatingin kami sa sahig na kahoy at napansin namin ang isang maliit na puwang na may alikabok. Sa likod nito ay tila may isang lihim na silid. Sa tingin mo ba ito ang sagot? Tanong ko kay Clara habang unti-unting binubuksan ang takip ng puwang. Tumango siya. Ngunit alam kong pareho kaming natatakot sa maaaring aming matuklasan. Sa loob ng silid ay isang lumang altar, puno ng mga bagay na tila may kinalaman sa pangkukulam. Ang mga kandila ay nag-iisa, tila hindi nauubos. At sa gitna ay isang lumang papel na may mga simbolong hindi namin maintindihan. Ngunit sa isang sulok ng altar ay may isang maliit na kahon na tila umaapaw sa kapangyarihan. Habang lumalapit kami sa kahon, ang paligid ay tila nagbabago. Ang mga dingding ay nagsimulang magpalit ng kulay at ang hangin ay nagiging mas mabigat. Nararamdaman namin ang presensya ng anino na tila nagmamasid sa bawat galaw namin. Ngunit ang kahon ay tila may sariling buhay. Nag-aanyaya sa amin na buksan ito. Sa puntong iyon, may narinig kaming bulong. Isang tinig na pamilyar at hindi namin inaasahan. Buksan mo na! Ito ang susi sa lahat! Tumingin kami sa paligid, ngunit walang ibang tao kundi kami. Nagdesisyon kaming buksan ang kahon. At sa pagbukas nito, isang liwanag ang bumalot sa amin. Sa loob
ay isang salamin, ngunit sa halip na ang aming mga refleksyon, isang imahe ng anino ang nagpakita. Sa likod ng anino ay isang nakangiting mukha, isang mukha na hindi namin inaasahan. Ang twist na ito ay nagbukas ng bagong kabanata sa aming pakikipagsapalaran. Isang pahiwatig na ang anino ay may lihim na hindi namin alam. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong ay nanatiling, paano namin maiaalis ang anino sa amin bago ito tuluyang maghari sa aming buhay? Ang sagot ay tila nagniningning sa salamin. Ngunit ang panahon ay nagmamadali at ang takot ay patuloy na bumabalot sa amin. Sa paglipas ng mga araw, ang takot na nararamdaman ko ay lalong lumalalim. Hindi ko na alam kung paano pa makakawala sa aninong patuloy na sumusunod sa akin. Ang nakagugulat, hindi lang pala ako ang biktima nito. Si Aling Nena, ang kapitbahay kong matagal ko nang kilala sa likod ng kanyang makulay na hardin, ay naging saksi rin sa pananakop ng itim na anino. Ang mga gabi ay naging mas mahaba at mas mapanglaw. Ang bawat tunog sa dilim ay tila ba may nagbabantang panganib. Sa tuwing susubukan kong pumikit, nararamdaman ko ang malamig na hininga nito sa aking batok. Hindi ko mawari kung paanong ang simpleng anino ay nagawa kaming pabilisin ang tibok ng aming puso sa takot. Isang gabi, nagdesisyon akong kausapin si Aling Nena, umaasang mareresolba namin ang misteryo ng anino. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng aking bahay at lumabas sa malamig na hangin ng bayan. Ang mga alingaw-ngaw ng hangin sa pagitan ng mga puno ay tila mga bulong na nagtatangkang hadlangan ang aking plano. Sa kabila nito, nagpatuloy ako. At sa pagdating ko sa bahay ni Aling Nena, nakita ko siyang nakaupo sa kanyang beranda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan. Aling Nena, tawag ko habang lumalapit sa kanya. Nakita ko ang panginginig sa kanyang mga kamay, tanda ng kanyang takot. Nilingon niya ako. Ngunit sa kanyang mga mata ay parang may ibang nilalang na naroroon. Alam mo rin, hindi ba? Tanong niya sa akin. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba. Ang anino! Hindi na tayo makakatakas! Tumango ako at umupo sa tabi niya. Oo, alam ko. Pero kailangan nating malaman kung ano ito at paano natin ito mapapaalis. Nagpalitan kami ng kwento. At unti-unting nabuo ang larawan ng aming sinapit. Parehas kaming nagsimula sa pagkakaroon ng mga bangungot na nag-evolve sa mga nararamdaman naming presensya sa likod ng bawat sulok ng aming mga bahay. Hindi namin alam kung saan ito nagmula, pero parehas kaming nagkaisa sa pakiramdam na may mas malalim na dahilan. Baka may kinalaman ito sa lumang bahay sa dulo ng kalye. Suhestyon ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na maaari naming matukoy ang pinagmula ng anino. Matagal nang walang nakatira doon at may mga kwento na may nangyari roon na hindi maganda. Isang alon ng takot ang dumaloy sa akin, ngunit kasabay nito ay ang determinasyon na wakasan ang aming kalbaryo. Kailangan nating puntahan ang bahay na iyon, sabi ko, at tumango siya bilang tugon. Naglakad kami patungo sa lumang bahay. Ang aming mga hakbang ay tumutunog sa katahimikan ng gabi. Ang mga bintana ng bahay ay tila mga mata na nagmamasid sa amin. Pinagmamasdan ng aming bawat galaw. Sa pagpasok namin sa loob, naramdaman ko ang bigat ng presensya ng anino. Ang mga anino sa sulok ng silid ay tila nagkakaroon ng buhay, gumagalaw sa bawat kibot ng aming mga mata. Habang iniinspeksyon namin ang bawat silid, natagpuan namin ang isang lumang pinto sa ilalim ng hagdan. Ang pinto ay may kakaibang mga ukit, mga simbolo na hindi namin maipaliwanag. Napatingin kami sa isa't isa, parehong alam na sa likod ng pinto na ito maaaring matatagpuan ang sagot sa aming mga katanungan.
Handa ka na ba? Tanong ni Aling Nena. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba, ngunit determinadong harapin ang misteryo sa likod ng pinto. Tumango ako at sabay naming binuksan ang pinto. Sa likod nito, isang madilim na silid ang bumungad. Sa gitna ng silid, isang malaking salamin ang nakatayo. Ang ibabaw nito ay natatakpan ng alikabok. Lumapit kami at nang kami tumingin sa salamin, ang aming mga mukha ay nagbago. Hindi kami ang mga naroroon. Ang mga refleksyon namin ay may mga mata na walang buhay, mga mukha na punong-puno ng pighati. Isang malamig na hangin ang bumalot sa amin, at sa aming mga tainga ay narinig namin ang bulong ng anino. Bakit kayo narito? Tanong ng tinig mula sa salamin. Hindi nyo ba alam na hindi nyo na kami matatakasan? Sa isang iglap, naramdaman namin ang puwersa na humatak sa amin papasok sa salamin. Ang huli kong naalala ay ang pagkabigla sa mukha ni Aling Nena bago kami tuluyang nilamon ng kadiliman. Ngunit, ang mas nakakatakot, sa pagdilat ng aking mga mata, naroon ako sa loob ng isang silid na hindi ko kilala. Ang anino, sa wakas, ay nagpakita sa akin. Ngunit hindi na ito isang anino. Ito ay isang tao na may pamilyar na mukha. Ako.